Nagsimula ang pelikula sa isang malaki at modernong lungsod, ngunit ang pangalan nito ay nananatiling lihim. Isang taxi driver ang biglang huminto sa kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nawala ang kanyang paningin. Nag-alok ang isang dumadaan na tulungan siya at umupo sa driver's seat. Nagmaneho sila papunta sa bahay ng taxi driver at inilarawan ng driver ang kanyang kalagayan. Para siyang nakakakita ng mga anino na lumulutang sa ulap. Nagulat ang lalaking tumulong sa kanya dahil ang pagkabulag ay dapat itim ang nakikita. Nang huminto sila sa isang tawiran, ipinaalam ng lalaki sa driver na nakarating na sila sa kanyang tahanan. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang driver, ang mabait na lalaking tumulong sa kanya ay tumapak sa gasolina at tumakbo, na iniwan ang walang magawa na lalaki sa gitna ng kalsada. Humingi ng tulong ang lalaki sa mga dumadaan at inihatid siya ng isa sa kanila pauwi at tinulungan siyang makarating sa kanyang apartment. Labis ang pag-aalala ng misis ng taxi driver sa kalagayan ng asawa. Mabilis niyang hinanap ang numero ng telepono ng isang ophthalmologist at dinala ang kanyang asawa sa isang appointment na nabigla sa pag-uugali ng magnanakaw na walang awang ninakawan ng isang bulag. Sinuri ng doktor ang driver ng taxi, ngunit walang nakitang kapansanan sa paningin. Isinulat niya ang mga resulta ng pagsusuri at pinayuhan ang lalaki na pumunta sa ospital para sa karagdagang pagsusuri at pagkatapos ay umuwi ang mag-asawa. Samantala, ipinagpatuloy ng doktor ang kanyang pagsasanay, sinuri ang mga kasunod na pasyente, kabilang ang isang bata, isang babaeng nakasuot ng maitim na salamin, at isang matandang lalaki na may isang mata. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay bumalik sa bahay at sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa kakaibang kaso. Tahimik silang magkasama habang ang isa sa mga pasyente ng doktor ay pumunta sa isang pharmacy para bumili ng gamot at sumakay ng taxi papunta sa isang hotel dahil nagtatrabaho siya bilang isang call girl. Nagsuot siya ng itim na salamin gaya ng bili ng doktor at hindi na siya masyadong nagulat nang pumuti ang lahat ng nasa harap niya. Inihagis siya ng natatakot na kliyente sa koridor ng walang saplot at humingi ng tulong ang babae sa staff ng hotel. Samantala, ang asawa ng doktor ay mas maagang gumising kaysa sa kanya at naghanda ng kape sa umaga. Biglang ibinalita ng doktor na wala siyang nakikita at ipinapalagay na nahawaan siya ng pasyente kahapon. Nagkaroon ng panic attack ang lalaki at nang tinulungan siyang kumalma ng kanyang asawa ay saka lang siya nakipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Nagsimula rin silang magtala ng mga kakaibang kaso ng biglaang pagkabulag, ngunit hindi pa rin nila naiintindihan ang nangyayari. Mabilis na kumalat ang white blindness at dumating ang isang ambulansya upang dalhin ang doktor. Sinubukan ng kanyang asawa na sumakay sa parehong sasakyan, ngunit tumanggi silang dalhin siya hanggang sasabihin niya na siya rin ay biglang nawalan ng paningin. Dinala ang mag-asawa sa isang pasilidad na muling binuksan para sa quarantine na agad na idineklara ng gobyerno. Ang doktor at ang kanyang asawa ang mga unang pasyente sa malaking silid, ang number 1. Bagamat iginiit ng mister na umamin ang kanyang misis na nakakakita siya at kayang umuwi, tumanggi siyang umuwi. Di nagtagal, mas maraming pasyente ang dumating sa ward. Kabilang sa kanila ang taxi driver, ang magnanakaw, ang call girl, at ang bata. Nakilala ng taxi driver ang magnanakaw sa pamamagitan ng kanyang boses at nagkaroon ng away na halos hindi napigilan ng doktor. Nang maglaon, ang mga tao ay nagsimulang umangkop sa kanilang bagong kapaligiran. Sinisikap ng asawa ng doktor na tulungan silang umangkop, ginagabayan sila sa banyo at pinapayuhan silang bilangin ang kanilang mga hakbang at isaulo ang lahat ng mga pagliko at pintuan. Ang hindi magandang pangyayari ay naganap ng aksidenteng natanggal ng call girl ang balat sa binti ng magnanakaw gamit ang kanyang sakong. Ang asawa ng doktor ay nagbigay ng paunang lunas dahil ang tunay na doktor ay hindi nakakakita. Nag-aalala ang asawa ng doktor na baka magkaroon siya ng impeksyon dahil wala silang antiseptics. Hiniling sa kanya ng kanyang asawa na kalimutan ang tungkol dito dahil hindi nila ito mababago. Isang araw, naglalakad siya nang marinig niya ang babala ng mga gwardya na ang mga infected na tao lang ang pinapayagang pumunta rito. Sa sandaling yun, mas maraming tao ang dumarating. Kabilang dito ang isang pulis, pharmacy assistant, isang hotel staff, at isang tagapayo sa pananalapi na lumalabas na asawa ng driver ng taxi. Nang marinig ang pamilyar na boses nito ay tinawag siya nito at nahirapan silang abutin ng isa't isa, at ang mga bagong dating ay umangkop na rin. Ang doktor, nang marinig ang boses ng mga gwardya, ay hiniling sa kanila na magdala ng gamot dahil kailangan niyang tulungan ng mga nasugatan, ngunit itinutok nila ang kanilang mga baril sa kanya na nangangakong babarilin siya at ang kanyang asawa kung hindi sila babalik sa kanilang ward. Dahil sa pagkakahiwalay mula sa labas ng mundo at sa dumaraming bilang ng mga pasyente, ang kondisyon ng pamumuhay sa pasilidad ng quarantine ay unti-unting lumalala. Inalagaan ng call girl ang bata na patuloy na hinahanap ang kanyang ina.
Samantala, naalala ng kasambahay ang babaeng nakasalamin na nahawa sa kanya, na hindi niya namalayang nasa malapit siya. Sa lalong madaling panahon ng pagkain ay naging mahirap. Ang tanging nakakakitang tao, ang asawa ng doktor, ay sumusubok na tumawag sa mga emergency na numero ngunit walang sumasagot. Kinabukasan ay may dumating na bagong grupo ng mga pasyente, kasama na ang assistant ng ophthalmologist. Ang asawa ng doktor ay nagsisikap na mapanatili ang kaayusan, at nakaisip siya na maglagay ng mga lubid sa pagitan ng mga ward para makagalaw ang mga tao. Ang doktor naman ay nakatutok sa mga palikuran dahil hindi nakikita ng mga tao ang nangyayari doon. Ang mga pasyente ay madalas na pumupunta sa labas upang tumakas sa masamang amoy, ngunit ang kanilang mood ay nagbago ng husto. Isang araw, ang asawa ng taxi driver ay nahulog sa depresyon at hindi na nakikipag-usap sa kanyang asawa. Ang asawa ng doktor ay nag-aalala tungkol sa kakulangan ng sabon, ngunit nagpapasalamat na mayroong pang sapat na tubig at pinipilit ang lahat na gumawa ng mga hakbang sa kalinisan. Isang araw, isang matandang may isang mata ang pumunta sa kanilang ward na may dalang radyo. Ibinahagi niya ang balita na sa unang 24 na oras, maraming nahawa ang tao. Ang mga walang magawang doktor ay nasangkot sa tuloy-tuloy na mga komperensya dahil walang nakakaalam kung ano ang gagawin, ngunit pagkatapos ay nagsimula rin silang mabulag. Lumipas ang mga linggo at maraming tao ang sapilitang ipinadala sa quarantine. Isang araw naganap ang isang aksidente sa bus na ikinamatay ng 23 katao. Sa parehong araw, 2 eroplano ang nagbanggaan na nagdulot ng takot. Patuloy na dumarami ang mga aksidente at ang mga tao ay nagsimulang manatili sa bahay. Sa ngayon, halos lahat ay nabulag. Pagkatapos magkwento, tumugtog ng musika ang may isang mata na lalaki at habang tumutugtog ito, tahimik na nakikinig ang lahat na para bang ito ay isang pagbati mula sa isang maliwanag na nakaraan. Maraming umiiyak at patuloy ang pagdami ng mga tao na dumarating sa pasilidad ng quarantine at sa lalong madaling panahon ng mga gwardya na hindi mapanatili ang kaayusan at ayaw lumapit sa mga nahawahan ay nagsimulang barilin ang mga lumalabag kahit na ang mga hindi sinasadya. Ang mga unang pagkamatay ay nangyari. Humingi ng pala ang mga residente ng quarantine para ilibing sila. Lumabas ang asawa ng doktor para kunin ito. At nagpatuloy siya sa pagkukunwaring bulag at nahihirapan siyang magpigil nang mapagtanto niyang kinukutsa lang siya ng gwardya. Tahimik na dinampot ng babae ang pala at bagaman labis na ikinagulat ito ng mga gwardya, iniuugnay nila ito sa kanyang mabilis na pag-angkop. Hinihimok ng doktor ang bawat ward na ilibing ang isa sa mga patay, ngunit ayaw makinig sa kanya ng iba. Pagdating sa patas na pamamahagi ng pagkain, isang armadong pasyente mula sa 3 ward ang nagdeklara ng kanyang sarili bilang hari ng mga bulag at kinokontrol ang lahat ng pagkain. Samantala, nagkaroon ng impeksyon ng magnanakaw at hindi nagtagal ay napagtanto na nakakakita pa rin ang asawa ng doktor. Lalong naging mahirap para sa kanya na itago ang kanyang paningin at madalas siyang umiiyak. Isang gabi, lumabas ang magnanakaw at pinukaw ang gwardya upang barilin siya. Kinabukasan, inilibing ng doktor at ng ilang tao mula sa kanyang ward ang mga patay. Ipinagtapat ng lalaki sa kanyang asawa na napakahirap para sa kanya na siya ang nag-aalaga sa kanya, ngunit hiniling ng babae na tanggapin niya ang katotohanan ito at lumayo, sinasamantala ang katotohanan na hindi siya nakikita ng kanyang asawa. Kinabukasan, nag-anunsyo ang hari ng mga bagong tuntunin. Ngayon, ang sino mang gustong kumain ay kailangang magbayad para dito. Mapanukso siyang kumakanta para sa lahat na hinihiling na sumabay ang kanyang mga taga-suporta. Nang maglaon, sumiklab ang isang tunay na labanan para sa pagkain, ngunit sa takot sa mga sandata, walang sino man ang nangahas na lumaban. Humingi ang hari ng mahalagang bagay kapalit ng pagkain at napagtanto niya na nakakakita ang asawa ng doktor. Sinusubukan ng kanyang asawa na kausapin ang lahat na labanan siya, ngunit hindi na nauunawaan ng mga tao ang halaga ng kanilang mga alahas. Kung tutuusin, wala na silang silbi ngayon, kaya hinubad ng mga tao ang lahat ng mamahaling bagay na mayroon sila. Kinolekta sila ng asawa ng doktor at ipinagpalit ng kanyang asawa sa pagkain. Bigla niyang napagtanto na ang isa sa mga alapores ng hari ay ipinanganak na bulag, kaya naman napakasarap ng pakiramdam niya sa pagkontrol sa pagkain at mahalagang bagay. Sinubukan ng doktor na ipahiya siya, ngunit sa huli, ang kanilang ward ay nakatanggap ng mas kaunting pagkain kaysa sa kailangan nila. Nakonsensya siya sa nangyari at ayaw kumain. Sinusubukan ng call girl na kumbinsihin siya na tanggapin ang bagong kaayusan dahil napakahirap ng buhay pagkatapos kitilin ang buhay ng iba. Nagbahagi sila ng isang matalik na sandali na nasaksihan ng kanyang asawa. Inamin niya sa call girl na nakakakita siya at pinatawad niya siya sa nangyari. Lumipas ang 1 linggo at naubusan ng mahalagang gamit ang mga tao. Pagkatapos ay iniutos ng hari na dalhin ang mga babae sa kanya at sa kanyang mga alepores bilang kapalit ng pagkain.
Ang asawa ng doktor ay sumusubok na umapela sa mga gwardya, ngunit sinabi nila na ibinigay na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sumiklab ang pagtatalo sa pagitan ng mga tao. Ang ilang mga lalaki ay nananawagan na huwag pansinin ang mga kahilingan ng hari, ngunit ang iba ay handang ibahagi ang kanilang mga kababaihan. Ang doktor ay laban sa kanyang asawa na lumahok, ngunit hindi niya maaaring igiit ang kanyang opinyon. Kaya't ang ilang kababaihan, kabilang ang call girl at ang asawa ng doktor, ay nagboluntaryong pumunta at kumuha ng pagkain para sa lahat. Sinubukan ng taxi driver na pigilan ang kanyang asawa na gawin ito, ngunit umalis ito. May kabuuang 9 na kababaihan ang nagboluntaryo. Dinala sila ng asawa ng doktor sa 3 ward, pinali niya sila sa isang kadena. Nagdulot ito ng kaligayahan sa hari ng mga bulag at sa kanyang mga alapores, at nagsimula ang isang mainit na labanan. Ang asawa ng doktor ay napunta sa hari, na naalala ang kanyang boses sa mahabang panahon at ngayon ay maghihiganti sa lahat ng mga pang-iinsulto na dati niyang ibinato sa kanya. Maya-maya ay bumalik ang mga babae, dala ang isa sa kanila na napatay sa init ng sandali ng mga alapores ng hari. Ginagawa ng mga babae ang lahat para linisin siya at magpaalam. Kinabukasan ay ibinalita ng hari na ngayong gabi ay inaasahan niya at ng kanyang mga alapores ang mga babae mula sa 2 ward. Dumating ang lalaking natural na bulag upang itanong kung gumaling na ba ang mga bumisita sa kanila kahapon, at sinabi sa kanya ng asawa ng doktor ang tungkol sa pagkamatay ng isa sa kanila, kaya tumahimik siya at umalis. Kumuha ng gunting ang asawa ng doktor at pumunta sa 3 ward. Nakita niyang abala ang hari at pinatay siya, ngunit nakilala siya ng natural na bulag sa pamamagitan ng kanyang mga hakbang at tinutukan siya ng baril. Inutusan niya itong sumuko, ngunit ang babae ay tumakas. Bago umalis, ipinangako ng asawa ng doktor na sa bawat araw na walang pagkain, isa sa mga residente ng 3 ward ang mamamatay at hindi siya papalampasin. Sinabi ng babae sa kanyang asawa ang lahat at napagtanto niya na sila ay nasa isang digmaan. Iniutos niya na harangin ang mga pinto. Pagkatapos ng ilang pagtatalo, biglang nagpa siya ang mga lalaki sa kanyang ward na pumunta at kunin na lang ang pagkain. 12 voluntaryo ang nagtipon sa pangunguna ng asawa ng doktor, ngunit sa sandaling yun, nagsimula ng sunog ang isa sa mga biktima ng panggagahasa. Ang alapores ng hari na natatakot ay nagsimulang bumaril at ang mga tao ay tumakbo sa lahat ng direksyon. Inakay ng asawa ng doktor ang mga tao mula sa kanyang ward patungo sa looban. Tumawag siya ng mga bantay, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay binuksan ng babae ang mga pintuan at napagtanto na walang nagbabantay sa kanila. Ang mga bulag ay nagtungo sa isang kalahating wasak na lungsod na puno ng basura at mga bangkay. Kahit saan, ang mga nakaligtas na grupo ay nag-aaway dahil sa pagkain. Nakahanap ang asawa ng doktor ng medyo maayos na tindahan at pinapasok ang kanyang mga tao sa loob. Inutusan niya silang magsara at huwag hayaang pumasok ang ibang grupo na gumagala sa loob ng lungsod. Sumama sa kanya ang kanyang asawa at sinabi niyang ang lahat ng nasa paligid ay mga bulag. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng isang ninakawan na supermarket. Inikat ito ng babae at nakakita ng hagdan patungo sa basement na puno ng pagkain. Nilagyan niya ang buong bag, ngunit habang paalis siya, sinundan siya ng isang pulutong na naamoy ang pagkain. Tinulungan siya ng doktor na labanan ng mga ito at kinaladkad siya palabas ng nagngangalit na grupo. Matapos lumayo ng kaunti, iniwan siya nito upang bumalik para sa isang nawawalang jacket. Ang babae ay nakaupo sa mga hagdan at nakikita sa malapit kung paano pinupunit ng mga aso ang katawan ng isang patay na tao. Umiiyak siya sa lungkot at takot habang nagsisimula ang ulan. Ang asawa ng doktor ay pumunta sa isang malapit na simbahan kung saan ang isa sa mga pastor ay nagsisikap na mangaral ng isang bagay. Doon niya napansin ang kanyang asawa at pinuntahan niya ito. Bumalik sila sa kanilang mga tao na naliligo sa ulan at nagsasaya sa tubig. Masaya silang bumalik ang doktor at ang kanyang asawa at nagmamadaling niyakap sila. Nang maglaon ay nagpapahinga ang lahat sa tindahan at iminungkahi ng asawa ng doktor na lumipat silang lahat sa kanilang tahanan. Ito ay malaki at komportable at lahat ay maaaring manirahan doon. Nagpasalamat sila sa kanilang kapalaran na ang kanilang pinuno ay isang taong nakakakita. Umalis na ang grupo. Ang asawa ng doktor ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid at inilarawan ng mga tao ang kanilang sarili, ang kanilang buhok at mga mata upang maisip sila ng kanilang mga kaibigan. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bahay. Nakalak ang pinto, pero hindi ibig sabihin na walang tao sa loob, kaya maingat silang kumilos. Hiniling ng asawa ng doktor na tanggalin ang kanilang maruruming damit dahil mayroon silang sapat na malinis na damit para sa lahat. Nang maglaon, ang mga tao ay nag-aayos ng kanilang sarili, na nagbibiro tungkol sa kanilang hitsura sa unang pagkakataon. Tinutulungan ng asawa ng doktor ang lahat na maghugas ng maigi.
Biglang umamin ang may isang mata na lalaki na masaya siya. Nakahanap na siya ng pamilya at sa kauna-unahang pagkakataon ay gusto niyang makasama ang isang tao, tulungan sila at alagaan ang mga tao. Nang maglaon ay umupo ang lahat sa hapag at nag-toast ang lahat para sa sangkatauhan. Sa umaga ang asawa ng doktor ay nag-aayos ng mga bagay-bagay at nagmungkahi na magdaos ng isang pagpupulong upang magtatag ng mga alituntunin ng pag-uugali dahil wala nang masyadong pagkain at biglang ibinalita ng unang nahawaan, ang taxi driver, na nakikita niya ang lahat sa paligid niya. Ang kanyang paningin ay bumalik ng hindi inaasahan tulad ng pagkawala nito. Nagmamadali ang mga tao upang yakapin ang isa't isa dahil nangangahulugan nito na ang pagkabulag ay pansamantala. Ang lahat ay nagagalak na napagtanto na ang pandemic ay malapit ng matapos. Muli silang makakakita at sa pagkakataong ito ay tunay na imumulat ng mga tao ang kanilang mga mata at biglang napagtanto ng asawa ng doktor na magtatapos na ang kanyang mabigat na pasanin at makakalaya na siya. Ang pelikula ay nagpapakita ng mga taong may ganap na magkakaibang edad, nasyonalidad, kasarian, at propesyon na pinagsama ng isang kasawian. Pero iba ang naging reaksyon nila sa kalamidad na sinapit nila. Isang bagay ang nananatiling hindi nagbabago, ang conclusion na ang isang tao ay dapat manatiling tao, at ito lamang ang makapagliligtas at makapagpapakita ng daan patungo sa liwanag, kahit nasa ganap na kadiliman. Dito na nagtatapos ang pelikula, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod na video, at pindutin ang like button ng isang beses, dislike button naman ng 2 beses kung hindi mo ito nagustuhan. Hanggang sa muli!